Kumpirmado, Cameron Clark, ang former import ng SMB at NLEX, kukunin na ng Converge 5RXers dahil para sa kanila sa import nagkulang. Bukod nga riyan, maaari rin buwagin na ang pagsasama ng dalawang gwardiya sa court dahil gaya nung nabanggit natin sang araw, hindi pwedeng magsama sa backcourt ang may parehas na skillset. Bago pa man yan, unahin muna natin pag-usapan itong breaking news natin. Hindi ko nga inaasahan na papalitan pala nila ang kanilang import. Kung titingnan mo naman ang performance ni Jamal Franklin, capable naman siya. Nagkaka-average ng at least 17 points per game, 7 rebounds. Kung sa bagay sa estado ba naman ang Converge, di talaga siya yung pambuhat type na kayang linisin ng kanilang kalat every time na nagiging messy ang kanilang laro. Ngayon, kumpirmado nang binalik ng Converge ang former import ng SMB at Easter Hong Kong na si Cameron Clark. Ang tanong, may magbabago ba? Paulit-ulit natin itong sinasabi sa mga vlogs natin kasi sila naman ang headline ngayon. Sila din ang team na ilang beses nagpapalit-palit ng import yet walang pagbabago. Ito si Cameron Clark, former standout sa NBA G League, versatile naman siya, athletic, ang importante dito, pamilyar siya sa PBA style of basketball. Injury prone nga lang pero sinasabi na San Miguel na isa daw to sa mga best imports nila. Pero kung tutusin, halos parehas lang din siya sa mga imports na kinukuha ng ibang PBA teams na agad rin pinapalitan. 6'7", may mahabang wingspan at naniniwala naman ako na bagay siya sa Converge. E paano? Pag ganun pa rin ang record nila, nag-iibang panahon, baka iba na rin ang galawan niya. Kapag ganito, papalitan na naman tapos kasalanan ulit ng import o kung sino man. Tuwing may nababalitaan tayo na magpapalit ng import ang Converge, biglang may nagko-comment na naman na hindi nga sa import yan kundi sa coaching. Plano nga umalis ni Delta Pineda, ayaw rin naman ng coaching staff nila kasi yan ang boss sa team. Nakakahiya naman sa kanila kung mapapalitan. May mga fans ng Converge na hanggang ngayon nangihinayang sa mga nangyayari. Gustuhin man nila na magbago ang takbo ng team, hindi naman nila kontrolado mga bagay. Mataas ang expectation ng mga tao sa kanila dahil sa lineup na meron sila. Ang mas nakakaalarma pa dito, yung Macau nga hindi nila halos matalo-talo. Alam ko yung iba dyan sa coaching staff, nahihiya lang magsabi. Pero alam kong alam nila ang problema, nagbubulag-bulagan lang. Ang dami ning gustong maging contender ang Converge pero mismo ang Converge, hindi naniniwala na sa coaching ang problema. Tingnan na lang natin kung paano magagampanan ni Cameron Clark ang magsilbing tagabuhat sa Converge. Bukod nga pala riyan, sinabi din ni 1GDL na handa daw siya maging sakripisyo sa Converge kung ito ang mas nakakabuti sa team. Ang ibig niya sabihin, kung hindi daw ibibigay sa kanya ilang shots, pati playing time, hindi daw problema sa kanya. Alam niyo magaling si 1GDL, mismo si Coach Tim alam ang capabilities niya. Babad si Juan sa system ng Converge kasi nga main scorer nila yan kasama ni Alex Stockton. Pero nakita din niya minsan na mas nagpupush pa ang second unit kaysa sa kanila. Paano kung ititrade siya ng Converge at piliing panatilihin si Mikey? Eh okay pa rin ba sa kanya? Ayon sa ibang komento na nababasa ko, hindi lang naman daw si Juan ang problema kundi ang buong facility sa court. Tamad, dumipensa, lalo na pag under 4 minutes na lang tapos down by 10 sila. Halos wala nang gaano umiscore, hindi kagaya ng rain or shine. Nakita ko talaga yung mga imposible na sitwasyon pero nagawa pa lang maitabla o maipanalo kasi ang Ross kahit gaano pa kagaling ang nakakaharap nila, hindi sila natatakot. Hindi naka-mindset sa kanila yung magaling ang kaharap nila kaya matik talo sila. Hindi ganun ang Ross. Para sa kanila, wala imposible. Tapos nagkakaisa silang lahat, wala nagsasapawan. Kaya considered na contender na sila ngayon. At kaya pala sinasabi ni 1GDL sa interview na ang problema na talaga sa team ay wala silang endgame dahil sa dulo nawawalan sila ng gana para ipagpatuloy pa. Parang pagod na sila kahit may oras pa, lalo na nung nakalaban lang San Miguel. Considering na San Miguel ang kalaban lang, parang alam na agad nila na matatalo sila. Si Calvin Abueva na lang nagiging energetic sa game na yun. Halatang kulang pa talaga sila sa experience. Isa pa dito yung laro ni Mikey. Hindi na bumalik sa dati. Stick pa rin ba ang Converge sa kanya?